Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman nahaharapin at kakalabanin na nga ba ng mga general ang mga men in uniform na talagang sangkot sa mga kabalbalan na nangyayari sa bansang Pilipinas. Ngayon nga ay malalaman na natin kung sino nga ba talaga ang mga sangkot at kung sino nga ba talaga ang tapat na naglilingkod sa bansang Pilipinas. Dagdag nga ng mga general na ito na talagang magre-recruit nga sila ng mga kasamahan nila na talagang ipagtanggol ang bansang Pilipinas at sugpuin ang mga krimen na nagaganap dito sa bansa natin. Dito nga natin mapapansin na hindi nga raw nila maiiwasan na matempt nga sa ibinabayad ni Kuting ng Norte at in-offer niya na limpak-limpak na salapi nang sa ganoon ay magkaroon ng mga bangag at talagang proprotektahan nila si Kuting ng Norte kahit anong mangyari. Kaya naman ang mga general na ito ay hindi sila papayag na masira na lamang ang kanilang mga dignidad. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Man yan o inimprenta yan sa recto na hindi dapat isa-serve ni Trillanes kasi wala naman siyang wala siyang kinalaman dyan. Pabida ba yung ganun ang dating? Hindi siya dapat siya ang magsaserve niyan. Dapat authorities. Kahit sabihin niyang ex-senator siya, wala siyang personality doon. So, ang ano doon, tama na kahit ICC totoo na warrant yan, hindi mo pwedeng i-serve yan. Kasi dapat dumaan sa korte natin at sasabihin ng korte, o sige, ito warrant of arrest. Galing sa Philippine Court. Yun ang tutugunan ng dapat ganun ang kay Duterte rin. Kaso nga, pinwerse. Now, akala nila, pwedeng persen si Duterte, popwersehin din niya. Nagawa nila sa presidente, pati mo magagawa. Tandaan nyo, yung reasoning. Nagawa natin sa presidente, pwede nyo gawin niyan kay Bato, and then Bongo, and then kay Danao. Sunod-sunod na yan. May standard presidente. Doon sila mali. Shouldn't happen again. Nabigla tayong lahat doon yung kay Duterte. Sa amin, sa side namin, hindi namin alam kung ano yung iniisip ni Duterte noon Papahuli ba talaga siya? Nagdadrama ba siya? Is he trying to create a situation? Does he want to be martyred? Hindi namin alam Basta ang alam namin, uwi siya sa Mindanao. Pero when I received the text of when I saw the message of Doc Lorraine, love you Doc Lorraine, ingat ka lang dyan. I saw the message, 11 o'clock ko na nakita. Nalalapag sila ng 10 o'clock sa Manila. Sa Baguio ko. Nung ko yun, tawag ako doon sa mga commander sa SFGF. Tapos, nandun na sila sa Villamor, And then, nauna pa nga yung mga supporter, nandun na si Tariray sa Villamor, etc. And then, ang guidance ko, sabi ko, standby. Hindi natin alam kung ano yung walang coordination So, get ready lang. And then nangyari nadala siya. So, kung pwedeng gawin sa presidente, pwedeng gawin kay Bato, yun yung premise. Pwedeng gawin kay Bongo, pwedeng gawin kay Danao, kung sino pa na pwede nila huliin. Now, question. Kung ganun ang thinking nila, paano tayo, mga simpleng Pilipino? Pwede tayo yurakan. Gagawin nila sa presidente, gawin nila sa isang sitting senator. 2 sitting senator yun, mga ex-generals, kunyari. Paano tayo, simpleng Pilipino? Pwede tayong pagkasubo-subo So, hindi natin kailangan ng ganyang gobyerno, mga pinuno natin, na walang
pinapakitang importansya o paggalang sa soberanya natin kasi pakikinggan pa ang isang korte ng banyaga kaysa yung korte natin. Excuse me. Kaya hindi tama eh. Kaya dapat hindi natin nang palakpasin, hindi na natin dapat payagan yung ganyang style. Abuso. Sobrang abuso ng mga PI na yan. Amin, hindi ka namin BBM, hindi ka namin dadalhin sa ICC, hindi. Dito ka lang sa Pilipinas, lahat kayo na if found guilty in a court of law, the Philippine courts, or the People's Court, or the court martial, a general court martial of the people, no? That is convened pagka nagkaroon ng revolution bigla, ay mangyayari yun because may mga utak dyan na mga gustong anuhin kayo habulin kayo. So that you will be tried for crimes against humanity, crimes against the Filipino people, plunder, mga ganun ba, reckless, na usurpation of authority, pumunta naman, bending the law kayo sige, lahat kayo. You will be tried, huhulihin kayo ng taong bayan actually. Hulihin kayo ng taong bayan, hindi nyo mapipigilan ng revolusyon ng taong bayan Ginagalit din nyo Doon talaga papunta Kahit anong angulo mo tingnan, doon ko nakikita, pwede akong mali, pero tingin ko hindi. Pwede akong mali. Isipin yung mali na ako, okay lang, pero sa tingin ko tama ako na doon pupunta talaga. Kasi lahat ng indicator nandoon, lahat ng requirement, lahat ng emosyon, yung galit, nandoon Lahat ng pang-aabuso, yung lahat ng rason para tumindig ang mga kababayan natin. Hindi naman lahat titindig Hindi. Ilan lang ang titindig. No? Swerte ka nga dyan, may tumindig dyan na 1 milyon 2 milyon. Pero tingin ko nga dyan may magsimula dyan na mga 20,000, followed by 100,000, then 500,000, then 1 million, at wala na. Tapos yan, ikot ang gulong. Now, all it takes is, yun ang nakakatakot. Kaya nga, AAP and PNP, you better make up your mind. No? You better make up your mind. Are you for the people? Are you with the people? Or are you not? Kasi if you are not, choke not, doon kayo. Pagka tumayo ang tao sa galit, sa sobrang abuso nyo, lalabas ang tao na talagang armado. Pagka lumabas ang tao na armado, lalabas yung ibang tao na armado rin. Pagka pinalabas ng gobyerno yung kanilang tao na armado rin, si PPNP, NDF, yan na, sakit ng ulo na AFP. Civil war na yan. Mahati AFP. Yung mga sundalo ninyo, some will take sides with the generals or taking side with the government. And yung iba yung sundalo will take side with the people. Take the side of the people. Wala na. Ganon din yung polis. Mahati. Magtatayan. Kaya nga, bloody Mga kababayan, bloody yung mga nakikita ko, napapanaginipan ko. Bloody Yung talagang may manasasaktan. Merong matatanda, yung ganun ba, may mga bata, may babae, na kasi pagka ganun na nangyari, all the more na maglalabas yung galit ng tao Kasi, sipin mo yung matanda, binambo. Alam niyo sa KOJC, nakatikim na tayo ng ganun. Ayaw na natin mangyari yun. Kita niyo, di ba, yung
yung yung tao nakahiga na sa ano, wala naman siyang ginagawa. Pinagsisipapa, di ba? Putang ina mga yan. Mga abuso, di ba? Tapos pineper spray yung isang direktor doon sa KOJC, yung babae, di ba? Yung pilit na pinasok nila yung yung bakuran ng KOJC na pwede naman silang dito sa harapan kausapin nila. Na dapat pumasok lang ang ilang opisyal at kausapin yung mga opisyal ng KOJC. Pero you really want it messy. Tama? PNP, lahat kayo, NBI, AFP, you really want it messy, bloody. Ganun ba? Again, naulit na naman itong NBI. Imbis sa harap kayo pumasok, imbis na magpaalam kayo, mag-coordinate kayo, pepwersahin ninyo kuhanin si Bato. With utter disregard sa institusyon. Sinabi na nga sa inyo, may Senate custody na eh. Wala, binaliwala nyo. May papalakas sa loob nyo. Sino? Presidente ng Pilipinas. Sino? Si Matibag lang? Di kayang gawin ni Matibag yan na siya lang. Sinabi nga ni Matibag nasabi ni Amy instruction sa Presidente at all costs, kunin nyo na si Bato. Diba? Sakay na yung aeroplano. At all costs, kunin nyo si Bato kahit may mamatay. Imagine yung ganong instructions. Malinaw ang commander's intent. Saan nagkabali? Buti may aplas ka. Buti may OSAA. Buti may Marines doon. Buti may PNP doon. Hindi mga pulis patola. Palaban din. Yun yung pagka yung tao solid na buo ang kalooban na dapat kayo mga kababayan, buo ang kalooban nyo. With utter disregard for personal safety na may uuwi ang kapampamilya, may uuwi ang ganyan, pero iniisip mo yung objective mo. Both groups, yung NBI, ganun din. With utter disregard for personal safety. No? Kaso, Agent Kuto Agent Pulgas. Yun, malinaw yung commander's intent, malinaw yung utos sa kanila, kahit may mamatay. Pero bakit ganon? Kasi alam nila mali ang order. Hindi solid. Kita nyo, mga kababayan, what I'm trying to explain, pagka hindi malinaw ang ginagawa mo at wala sa karakter mo ang gawin yung pinagagawa sa iyo, hindi ka solid, mababaw yung ano mo. Hindi ka lalahok o madali kang matakot. Pero yung pagka kayo ay maliwanag ang commander's intent nitong kabila. Dalawang commander yan Marcos at Senate President. Maliwanag si Senate President, buo. Nandun yung kaba, kontrolado yung kaba. Nandun yung mga senador, sumusuporta kay Senate President. Suportado nila si Bato. Kung kinakailangan, lalaban si Bato. Inihiling lang niya na sumuporta yung Senado. Kasi siya naman, pumunta dyan sa Senado, hindi na nga dapat siya pupunta. At the risk of his personal safety, he went there to show support dun sa majority na 13. Kung solid ang paninindigan nyo, mga kababayan, I'm stressing a point, kung solid ang paninindigan ninyo, solid yung paniniwala ninyo, why you are going to do this thing, why you're about to do this thing, why you will stand to do this thing, hindi ka pwede basta-basta supilin. Kahit paradahan ka na sa damakal na armas.
kahit takot-takutin ka, hindi ka basta-basta masakot. Yung kabila, pagka ang motivation mo, pera, trabaho lang, weak yun, weak. And then at the same time, it clashes the instruction, clashes with, will clash with your belief as a person, with your character. You know, you yourself has doubt in here, in head, and in your spirit, in your heart. Mali yata ito ah. The moment you start thinking, mali yata ito ah. Parang hindi tama ito. The moment you start doubting yung trabaho nyo, yung ginagawa nyo, talo ka na. So, nung nag-warning shot ito, na alam ni Aplaska, nasa tama siya. Kasi trabaho niya, depende. At kahit sinong sundalo tanungin mo, kahit sinong security guard ang tanungin mo, saan ka nakakita security guard na may papasok sa mall, gabi, hindi mo anuin? At pagka nakita mo may mga baril pa di ba mag-warning shot ka? Sabi nga ni Cayetano kung ikaw sa Malacanang may dumadating na mga armado doon mga sibilyan, armado, anong gagawin mo? Di ba mag-warning shot ang PSG? Kaya ayaw ko na, mga leader, kaya ayaw ko na yung mga tao i-commit na lumusob sa Malacanang. No, not my style. I'd go for indirect fire. Ba't mo i-confront yung tao? No. Mga kababayan, buksan ang cellphone. Bakit, sir? Buksan nyo, manonood kayo Spectacle. Demonstration of power. Walang magmamarcha sa Malacanang. Wala. Yung mga nakaharang dyan, buksan nyo rin cellphone nyo, panoorin nyo yung power ng taong bayan. Punta, ano kaya sinasabi ni sir? May nag-defect kunyari, may nag-defect na, 105. Pag hindi kayo umalis dyan, putang na nyo. First round, boom, kunana. Fire for effect. Okay, isang helicopter gunship. Ay, putang na. Sabihan mo yung piloto, okay lang, kunyari, duling ka. Usasa tumang. Ito ko ay, Kesa naman, kundi kaya, you have the acting chief of staff, kung sino man yung chief of staff to tell the PSG to stand down, lay down your firearms, go out peacefully. Secure the first family, and then turn them over to that person. Secure them. Ayaw natin magkaroon ng isang patay na presidente. Marcos, makinig ka, ayaw natin ang magkaroon ng isang patay na presidente. Kung sino man, kung ikaw double ka na lang, ayaw naming mamatay yung kadouble. Gusto nating imbestigahan to para malaman natin kailan ka nagsimula. Kailan ka, anong ginagawa sa'yo, sino nagtuturo sa'yo, ano sinusunod mo, etc. Ngayon, kung ikaw ay totoo, ayaw din namin na ikaw dead ball. Gusto namin pagsisihan mo lahat. Gusto namin imbestigahan ka namin through our court martial, general court martial, people's court, or whatever legal entity that we will be creating, taong bayan. So that the people will know, everyone will know. May mga cellphone The trial will be publicly done para makita ng buong mundo. Kaya counterpart mo mga presidente, makita kung paano ka kagago. Pati yung hair follicle, makita. Adi ka pala. Nung ganun ba? Ngayon, yung kung patay ka na, yung hair follicle, hindi, DNA, yung peke. Yung totoo, hair follicle, kahit patay na, nasa freezer, bunutin, hair follicle, malaman natin. We want the truth. Yun nung sa akin, we want the truth. Don't harm the president. Don't harm the first family. Hanggat wala yung tao dyan. Pagka masisiba kayo, tigas ang ulo nyo, sige. PSG, yun ang dapat ang nyo. Lay down your firearms as a token. Okay, isakbit nyo lang. Muscle down.
muscle down. Para walang accidental. Tapos noon sukbit nyo lang yung mga armas nyo. Walang poporma. Wear your white ribbon. Sa akin, ganun ang akin. And then, secure the premises. Ngayon, hintayin nyo, baka mamaya may mag-order sa inyo. Bakit Malacanang? Ngayon yung mga security dyan na civilian, you want to defend Malacanang, you go ahead, you die. You die there. Kung gusto nyo mamatay dyan, kung gusto nyo mawagasan ang buhay ninyo na masarap, dyan bahala kayo, you die. You die there. Kasi yun yung tipong kayo, hindi nyo naintindihan, yung dynamics na nangyayari, hindi nyo naintindihan eh. Galit na galit ang tao. To the point na mag-aarmas yung tao. At mahirap kontrolin yung ganon. Mahirap kontrolin. At the same time, nandyan yung mga CPP, NPA, NDF na gustong-gustong magtatayan talaga. Kaya nga kaya kinakailan to, nag-iisip kayo, mga kababayan, nag-iisip. Kasi yung NPA, gusto magpatayan tayong lahat para sila yung aangat pagkatapos. Putang ina mga yan. Yan, dapat yan. Huli rin lahat yan. Lahat sila, huli. Para itry din natin lahat. Mga yayabang na mga yan eh. Sa Congress ang yayabang eh. Sa Senado rin, di ba? Meron ba sa Senado? Meron ba? Meron kayong alam sa Senado? Yes. Sa Congress marami, di ba? Stress ko ulit, Sinabi ni Matibag, sabi ng presidente, sabi ni Aimee, ang order ng presidente at all cost, kahit may mamatay. May kaduktong pa kahit may mamatay. Yung parang nananakot ba? Para mga tugang mga senator. Tapos nun, para ipamigay na si Bato. Putangin na kami, putangin na ng Bato Ba't mamamatay kami dyan sa ano mo sumarender ka na. Tangin na yan. Kaso backfire So kung sakaling ginawa ng presidente, totoong sinabi ng presidente yun, hindi. Question mark yun. Later on, we will find out. Eventually, we will find out. Pero kunyaring, sinabi ni Marcos na wala siyang order, walang ano. So si Matibag lang. Pero I doubt na ganyang kalakas ang loob ni Matibag. He's just an NBI director. And these people in the Senate are senators of the Republic na binoto ng taong bayan. And why will they get phone calls, yung siyam, umalis na kayo dyan, may mangyayari. Putang ina. Pasalamat kayo, nandiyan si Aplaska. Quick thinking, decisive commander. Kung wala si Aplaska dyan, timbog yung senator natin. Timbog sila, timbog si Bato, patay si Bato, etc. etc. Lalaban mo si Bato. Ande, nandun nga pala kami sa labas. Nandun nga pala kami sa labas. Revolusyon ang mangyayari dyan. Nakalimutan ko, nandun pala kami sa labas nun. Minomonitor namin revolution yun. Kaya, buti na lang, cooler heads were there. Buti na lang, professional, si Aplaska, na ngayon sinususpinde. Tama lang yan, si Speaker Cayetano, tama lang yan na Senate President Cayetano. Tama lang yan na depensahan nyo si Aplaska. Putang ina, siya pa isususpinde, si Matibag hindi sususpinde. Ang tama mo lang magagawa, BBM, suspindihin mo, tanggalin mo si Matibag. Kung gusto mo mag-survive ng presidency mo, umabot ka ng 2 taon. Question mark pa yon. Kung gusto mong Marcos, umabot ka hanggang 2027, buong 2026, tanggalin mo si Matibag. Hindi mo tanggalin yan, tapos ka. Kasi pinapakita mo lang sa mga Pilipino na galit na kumakampingin sa Senado, pinapakita mo na you're trying to make a hero out of Aplaska.
How stupid can you be? Tanggalin mo si Matibag para ipakita mo sa taong bayan, ikaw ang hero. Ikaw, bongbong, you are in control. Hindi ka papayag na mga ginagago ka ng mga tao na hindi kayo informan, lulusob pala, putiragis. Pero kung kunyari malinaw yung commander's intent at all costs, at kahit may mamatay, ayun, backfire. Backfire yun. Stress ko. Kaya, pagka yung order may pagka-illegal, bordering on illegal, base do sa alam ng mga tao, base sa karakter ng mga tao, base sa experience, training, kinalakihan ng mga tao, in this case, NBI, alam nila at the back of their head na pagka in-under siege mo yung Senate, pinaligiran ninyo, etc., operatan ninyo, at pupwersahin yung kuhanin si Bato, alam nyo, tagilid kayo ron. Yari kayo doon. NBI, papatupad kayo ng batas. Tapos ganyan ang gagawin nyo. Talo kayo ron. Kaya nga, that's why, nung nagkaputukan, talo na kayo eh. Di kayo lalaban eh. Kitang-kita sa video eh, paantras na siya eh. Kunyari, matapang, pero paantras na. You will not engage. Why? Even your commanders, sinasabi, do not engage. Why? Kasi alam nyo, mali eh. Yun lang, ini-stress ko. Kasi alam nyo, mali. At mga babayan, kung kayo ay aplas ka, o kaya Osaa, o kaya Cayetano, o kaya yung mga senators, alam nyo tama, it is worth fighting for. It's worth dying for. Hindi nga, namatay ba sila? Hindi. Hindi. Nagsasalita sila ngayon. At tignan nyo, yung sinasabi kong yung 13-11 nag-backfire. Salamat kay Matibag. Salamat sa NBI. Kasalanan ninyo eh. Kaya tumibay yung 13. Kaya kung magkakaroon man ng upheaval, magkakaroon man ng paninindigan ng taong bayan, right before your eyes, pinakita ng langit, it was a demonstration that if you are willing to fight for what is right, if you're willing to accept the results, even at the risk of your life. Buhay namin yung mga senator eh. Diba, nakatakas nga si, umalis nga si Bato eh. Pero sabi nga ng langit eh, hindi pa oras eh. Kasi kung ginusto ng langit, right there at that moment, nandun na kami. Nandun na kami. It would have been violent. It could have been violent. Kinabukasan, parating yung tropa. Kinabukasan, yung ibang grupo parating. 100,000 yung supposed to be eh. Na based doon sa mga kwento-kwento sa akin. For all I care, yung sa SFGF, maraming gusto na tumawid eh. Yung iba nga, nagbiyahe na eh. Only to be called off. Kasi nung nalaman namin si Bato, wala na. Pinasabihan na yung mga tropa na disengage. Ganun. Kita nyo yun? Kung si Bato nag-hold the line at umabot yan sa puwersahan, wala talo. Talo administration doon. Kasi it would have resulted to a revolution. Magbarilan eh. Magbarilan. And then mapupwersa na mag-take sides na yung PNP. Saan? Pero may waga pa rin ang langit. May waga pa rin. Alam niyo mga kababayan, daming may baril doon nung araw na yon. Daming may baril. Doon, nakapaikot. Dami. Naghihintay lang ng hudyat. Nandun din yung mga Muslim brothers natin eh. Naghihintay din ng hudyat.
Nandun yung ibang grupo. Gito'y dinahudyat. Daming armado doon. Sa gilid-gilid lang, mumonitor sila. Di na naman na pupunta sila doon and